Pinalabas sa session hall ang legal chief ng Office of the Vice President matapos hindi manumpa sa pagdinig ng Kongreso kanina, habang na-contempt naman ang 4 na opisyal ng ahensya dahil sa muling pagliban sa hearing para sagutin ang mga issue patungkol sa pondo ng ahensya. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Ineskortan sa labas ng hearing hall ang legal chief ng OVP na si Attorney Emily Torrentira habang nanunumpa kasi ang mga kasamahan niya bago ang pagsisimula ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Makikitang nakatayo lang si Torrentina habang nakalagay pa sa likod ang kanyang mga kamay. Buwelta niya. I am not refusing to take the oath. Prior to being asked to take the oath, I was trying to explain, Your Honor, that I am not an invited resource person. Second, that I have only been asked now to explain why there was no receipt for subpoena for the persons who are not present here. Kaya ang mga kongresista kwinestyon kung bakit may presensya pa siya kung ang sagot lang din naman niya ay hindi siya inimbita. She did not take her oath. So we don't even know the personalities and the circumstances to why she is here, and no communication was forwarded to the committee as to her attendance. For all we know, she can be somebody posing for somebody, and the committee cannot act on mere presentation without proper representation. Dahil dyan, pinatanggal ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano sa record ng pagdinig ang lahat ng testamento ni Torrentira at iminungkahing paalisin siya ng hearing room. Sa kabila nito, hindi ito ang unang pagkakataon na may OVP official na tumangging manumpa. Matatandaang noong September 18, hindi rin sumumpa si Vice President Sara Duterte dahil anya para lamang daw ito sa mga witness. Samantala, na-cite in contempt naman ang 4 na OVP officials matapos muling hindi sumipot sa hearing sa kabila ng 8 subpoena na ipinadala na sa kanila. Kabilang dyan si OVP Bids and Awards Committee Chairman Limuel Ortonio, Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating Education Assistant Secretary Sunshine Fajarda at asawa nitong si Edward Fajarda. Mga public officials po ito. Trabaho po nila yung umattend, dumalo, para maipaliwanag kung paano ba nagastos yung ilang mga pondo na pinag-uusapan po natin dito. Tila pala isipan din sa mga mambabatas ngayon ang animoy pananadyang sabay-sabay na out-of-town assignments ng mga opisyal na sumasakto pa sa pagdinig ng komite. It makes me think that there's actually a malicious intent behind all these reasons and travel orders given to them, just so that they can again avoid attending today's hearing. Malabo naman daw na dumalo sa mga susunod pang pagdinig si Vice President Sara dahil nauna nang inakusahan niya ang mga mambabatas na pinupolitika lamang daw siya, kaya tila di niya nasasagot ng maayos ang mga tanong sa ipinupukol na issue sa kanya. Para sa balitang A to Z, Naomi Almojano.